Kahit ilang beses nang ginamitan ng China ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas, nanindigan si Pangulong Marcos na hindi gagamit nito ang Pilipinas laban sa China. Tinawag namang fake news ng National Security Council ang pahayag ng Chinese Embassy na may kasunduan umano ang China at kasalukuyang administrasyon tungkol sa Ayungin Shoal. Saksi si Chino Gaston. Ang sabi ng Chinese Embassy, meron umanong kasunduan ng Beijing at kasalukuyang administrasyon kaugnay ng Ayungin Shoal. AFP Western Commando Westcom umano ang nakipagsundo na aprobado raw ng Defense Department at National Security Council o NSC. Pero nanindigan ng National Security Council na hindi ito totoo. This is pure and clearly fake news on the part of the Chinese Embassy. Nauna nang itinanggi ng Foreign Affairs at Defense Departments, pati ng AFP, na may pinasok na kasunduan ng Marcos administration sa China. I don't think there is any cause for the investigation because this narrative coming from China is simply, there to create dissent and sow disinformation sa ating mga kababayan. Ang Philippine Coast Guard napansin na nagbibitiw ng mga mapanlinlang na salita ang China tuwing ginigipit nila ang mga barko ng PCG at BFAR sa West Philippine Sea. They want to justify why this kind of aggressive actions, naratibo ng China is also being amplified by pro-China trolls at without naming names. These influencers somehow are affecting the Filipino people's appreciation of what's really happening in the West Philippine Sea. Noong nakarang linggo, sa Panatag Shoal, binomba ng tubig ng puwersa ng China ang Philippine Coast Guard. Kaya mungkahi ng ilan, dapat may water cannon din ang mga barko ng ating Coast Guard. Pero ayaw ng Pangulo sa ganitong tapatan. We have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, that is not something that's in the plan. It is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. Wala mang plano ang Pilipinas na tapatan ang mga agresibong aksyon ng China, patuloy naman ang paggamit ng gobyerno ng diplomasya at pagpapanatili ng presensya sa West Philippine Sea. Isa pang barko ang pinadala ng Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal para suportahan ang BRP Teresa Magbanwa na isang linggo nang nagbabantay sa mga nagtitipong-tipong mga Chinese militia vessels doon. Ayon sa security analyst na si Ray Powell, kabilang sa iniimbestigahan ng BRP Magbanwa ang posibleng pagtambak ng mga crash coral sa bahura roon gaya ng nakita sa Sandy Cay, malapit sa Pag-asa at sa may Rosul Reef sa may Recto Bank. Ang dati namang binanggit ng China na gentleman's agreement nito at Administrasyong Duterte gusto nang paimbestigahan ng Senado. We are a small country. China is big. We cannot match her ship for ship, plane for plane, dollar for dollar, nor do we want to. Our best weapon is the truth, shining a light on the coercive tactics of the Chinese government. Dati nang iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang isinuko sa China sa kanyang termino, bagamat may palitan daw ng kontrol sa ilang teritoryo at walang kaugnay ng paghimasok ng China sa EEZ. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.